Hello sir, ako si Mark Anthony Garcia, student nurse from Magkas. Ano pong pangalan niyo sir? Ako po si Jan Carbalatan. Sir John Carl, ano po yung address niyo? Adamson Dugo sa Malatan. Adamson Lugo po. Date of birth niyo naman po? December 20, 2004. Okay po. Ilan taon na po kayo? 19 po. 19 po. Gender niyo po is male. Religion niyo po? Methodist po. Methodist po. Okay po. Status niyo po ngayon, single po ba kayo or married? Single po. Single naman po kayo. May trabaho na po ba kayo? Wala po. Wala po, okay. Ano po yung reason nyo? Ba't po kayo napunta dito? Diarrhea po. Diarrhea po. Ano po yung huli nyong ginawa bago po kayo nagkaroon ng diarrhea? Kumain po sa labas, sa karinderya. Sa karinderya po. Nung bata po kayo, nagkaroon na po ba kayo ng buluto? Ganun. Lulutong po po. Okay po. Next naman po. Nagkaroon na po ba yung allergies? Meron po ba kayo any allergies? Wala po. Wala naman po. Surgeries for other hospitalization, meron po? Wala din po. Wala naman po, okay po. No major problem. Family health history po, meron po bang hypertension, diabetes, ganun po? Wala po. Wala naman po. Nag-exercise po ba kayo? Opo. Anong klaseng exercise po yung ginagawa niyo? Jogging po. Jogging po. Ilang beses po kayo sa isang linggo nagja-jogging? 4 na beses po. 4 na beses po. Ilang minuto po kayo nagja-jogging? Mga 30 minutes po. 30 minutes po, okay. Nagda-diet po ba kayo? Hindi rin. Hindi po. Ilang beses po kayo kumakain sa isang araw? 3 beses po. 3 beses po. Okay po, nagkakape po ba kayo? Tea or cola? Opo, bakit po? Kakape po kayo. Ilang cups po sa isang araw kayo ng kape? Isa lang po. Isa lang po. Nagiinom po ba kayo? Hindi po. Hindi naman po. Naranasan po bang mag-cigarette? Hindi rin. Hindi pa naman po. Gumagamit po ba kayo na ipinagbabawal na gamot? Hindi rin po. Hindi rin po. May kasama po ba kayo sa bahay? Meron po. Meron po. Naranasan niyo na po bang matumba dahil sa ilaw? Ganun po. Hindi po. Hindi naman po. Meron po ba kayong problema sa paningin or sa pandinig? Wala naman. Wala naman po. Okay po. Ano po yung nakakapagpa-stress sa inyo nitong mga nakaraan? Po, school work. School works po. Okay po. Ano po yung ginagawa niyo para po ma-resolve yung stress niyo? Ano po, nanonood po like movies. Nanonood po kayo ng mga movies. Okay po. Ano po yung mga nalalapitan nyo pag na-stress na po kayo, ganun? Ano po, kaibigan, pamilya. Friend and family po. Okay po. Ulitin ko lang po sir. Pangalan niyo po is Giancarlo Balansan, tama po ba? Address niyo po is Adamson Gugo, Samuel Bataan. And yung birthday niyo po is December 20, 2004, tama po. And yung age niyo naman po is 19. Tapos yung religion niyo po is Methodist, okay po. And yung reason niyo po dito is diarrhea. And yung ginawa niyo bago po magka-diarrhea is kumain kayo sa isang karinderya. Okay po. Okay na po. Ako po ulit si Mark Anthony Garcia, student nurse from Magkas. Maaari po kayong bumalik kung meron po kayong katanungan para po masagot agad. Good day po, my name is Arian May Piguhar. I'm here to assess your vital sign po. History po ba kayo ng hypertension? Okay po. Sa maintenance po, baka may maintenance po kayo. Okay? So, let's proceed po tayo sa assessment. Clean the thermometer in the proper way. Then,
Place the tip in the center of the axilla. Assist the client to a comfortable resting position. When the radial pulse is assessed, with the palm facing downward, the client's arm can rest alongside the body or the forearm can rest at a 90-degree angle across the chest. For the client who can sit, the forearm can rest across the thigh with the palms of the hand facing downward or inward. For the respiration, observe or palpate and count the respiratory rate. Then, observe the depth, rhythm, and character of respirations. Count the respiratory rate for 30 seconds if the respirations are regular. Count for 60 seconds if they are irregular. An inhalation and exhalation count as one respiration. Then last, the blood pressure or the BP. The adult client should be sitting unless otherwise specified. Both feet should be flat on the floor. The elbow should be slightly flexed with the palm of the hand facing up and the arm supported at the heart level. Wrap the deflated cuff evenly around the upper arm. Then, palpate the brachial artery with the fingertips. Position the stethoscope approximately. Then insert the ear attachments of the stethoscopes in your ears so that they tilt slightly forward. Auscultate the client's blood pressure. Pump up the cuff until the sphygmomanometer reads 30 mmHg or millimeter per hour above the point where the brachial pulse disappeared. Release the valve on the cuff carefully so that the pressure decreases at the rate of 2 to 3 mmHg per second or millimeter per hour. Lastly, document findings in the client's record using printed or electronic forms and checklists supplemented by narrative notes when appropriate. Good morning, ma'am. I'm Angela Pipesio and I'm your student nurse for today. Ask ko lang po kung ano po yung name nyo. Eliza Jimenez po. Kailan po yung birthday niyo, ma'am Eliza? September 17, 2005. Okay po, ma'am Eli. Remind ko lang po kayo na i-assess ko po ang inyong appearance and mental status. And don't worry po kasi lahat po ng mga information na makukuha ko sa inyo is magiging confidential lang po siya sa akin, kay Doc, and sa inyo po. And remind ko lang din po kayo na pwede po kayong hindi sumagot sa iba kong mga tanong, lalo na po kung sensitive to. And proceed na po tayo. Perform hand hygiene. Provide for client's privacy. So, close ko lang po yung curtains, ma'am. So, okay na po, ma'am. Since okay naman na po, ma'am Eliza, proceed na po tayo sa assessment. Number 4, observe for client's distress in posture or facial expression. So, ma'am, pwede po ba kayong tumayo? Ask ko lang po kung pwede po ba kayong tumayo. So, okay naman po, ma'am. Okay naman po. And next is observe general body build, height, and weight. So, ma'am, ask ko lang po kung alam niyo po ba yung height and weight nyo? Ano po yung height nyo? 5'4 po. 5'4 po. So, ano naman po yung weight nyo, ma'am? 45 kilograms. Okay, normal naman po siya parehas. And number 6 is observe client's posture and gait, standing, sitting, and walking. So, ma'am, pwede po ba kayong sumandal? I-check ko lang po yung posture nyo po. So, okay naman po yung posture nyo. And pwede po ba kayong tumayo, ma'am? Okay naman din po yung posture nyo, ma'am. And pwede po ba tayong maglakad? Okay, alalayan ko lang din po kayo. Okay, balik na po tayo, ma'am. Okay naman po. So, okay naman po siya lahat. And normal naman po yung sitting,
walking and standing nyo ng posture. Okay na po kayo, ma'am. Observe clients overall hygiene and grooming. So, ask ko lang po kayo, ma'am, kung ilang beses po ba kayong naliligo sa isang araw? 2 beses po. 2 beses po. So, okay naman po yun. Normal naman po is nakakaligo po kayo ng 2 times a day. And next is note body and breath odor. So, ma'am, ask ko lang po kayo kung madalas po ba kayong nagpapa-check up sa mga dentist? Hindi po. Hindi naman po. So, ask ko lang din po kung ilang beses po kayo nag-toothbrush sa isang araw? 2 times a day. Okay po. So, okay naman po siya. And next is skin color and breathing. Check ko lang po yung skin color niyo, ma'am. Okay naman po. Normal naman po yung skin color niyo. Wala naman pong ibang problem sa skin niyo. And wala naman din po kayong mga lesions. And normal naman po yung breathing niyo since hindi niyo naman po siya hinahabol yung paghinga niyo. Ganun. So, okay naman po siya. And next is Assess the client's attitude. Ask ko lang po kayo kung alam niyo po ba yung object na hawak ko? Alcohol po. Okay po. Alam niyo po ba kung nasaan po tayo ngayon, ma'am? Nasa bahay po. Nasa bahay naman po. So, kilala niyo po ba yung magulang niyo? Opo. Si Josephine Jimenez at saka Emmanuel Jimenez. Okay po, ma'am. Okay naman po. And next is Note the client's affect and mood and also listen per quantity of speech. Ano yung pamumuhay? Okay lang naman po. Okay lang naman po. Opo. Sa school po ba, madalas po ba kayong nai-stress? Hindi naman po masyado. Kaya naman. Kaya naman po. Ask ko lang po kayo pagka gabi po ba, pag mag-isa na lang kayo sa kwarto nyo, nag-iisip-isip kayo, may mga sumasagi po ba sa isip nyo mga suicidal thoughts? Wala naman po. Wala naman po. Hindi nyo naman po naiisip na magpakamatay, gano'n. Hindi naman po. Kahit ano pong problema yung dumating sa inyo, okay naman po kayo. Opo. Wala naman pong any problem. Wala po. Okay po. And last is document findings. So, ma'am, okay naman po lahat ng findings nyo and normal naman po siya lahat and wala naman din po kayong mga suicidal thoughts and okay naman din po yung skin color nyo, yung appearance nyo, and then yung mental status nyo. So, thank you for your cooperation po, ma'am. And again, I'm Angela P. Pastijo, your student nurse for today. Thank you po, ma'am Eliza. Thank you po. Tanongin ko lang po sila kung meron po ba silang any history ng pangangati po sa balat? Nung last time lang po, parang nahigad gano'n lang. Hindi. Nagka-infection po ba o ano? Nawala din naman po agad. Opo, nawala naman. Sa mga sugat po, ganyan. Nagkaroon na po ba kayo ng sugat? Then, sa ano nyo po, skin, nagdadry po ba siya, ganyan? Pagka minsan pag gano'n, nagpapansin ko nagdadala. Sa mga ano po, na-experience nyo na po ba yung sunburn Ay, hindi sa pa. swimming po, ganyan? Hindi pa, naman hindi po. pa naman. Sa mga bungang araw po, Ay, wala. buong araw, naranasan ko na. Then po, thank you pa din yung next po natin. I-inspect ko lang po yung skin color nyo. Then sa nakikita ko naman po is, sa normal findings po is color brown and okay naman po. Pantay naman po yung skin nyo then. Yung next po natin is, i-assess lang po natin, i-check po natin kung meron po bang mga sugat sa ano. Okay lang po ba? Sa kawahan ko lang po yung kabila po. Okay po, thank you po. Ako na po ulit. Matanong ko lang din po, nagkaroon na po ba kayo ng parang mga kalyo, ganyan? Opo. Sa kamay po. Opo, sa may... Saan po kayo na Sa pagsusulat po, Opo, ganyan? pagsusulat. Okay po, then hanggang ngayon po ba meron pa rin po? Opo po. Nagkabukol na po. Okay po, then yung next po natin is
papalpate din po natin o i-inspect po natin yung skin nyo para po malaman po natin kung normal siya or hindi. Like, pipindutin lang po natin siya. Then, may 4 levels po kasi yan eh. Like, 1, 2, 3, 4, ganyan din. Check lang po natin. Tutusukan lang po natin sa babaon lang po natin yun. Okay po. Then, sa nakikita ko naman po is okay din naman po yung sa skin nyo. Kasi bumabalik naman din po agad and masingit ko lang po sa tanong, nung binakunahan po ba kayo ng bata, nagkaroon po ng marka sa braso niyo po? Hindi ko na maalala eh, pero parang meron yun. Nawala po. Okay po, thank you po. And then, observe ko lang po yung yung skin moisture po kung parang nagdadry, ganyan. Okay naman po and wala naman po ako nakikita any deviations po sa skin. Then, papalpate ko lang din po yung skin temperature niyo po sasalatin lang din po natin. Kabila po. Thank you po. Then, meron pa po ba kayo any concern po na Wala. wala naman na po. So, ayun po sir, thank you po. Tanungin ko lang po sila kung meron po ba silang any histories na mga sumusunod, like pangangati po ng buhok po, meron po ba? Wala naman po. Sa ano po, dandruff, nagkakaroon po ba kayo ng dandruff, balakubak po, ganyan? Wala rin naman po. Okay po, sa pamumula po, like may sumasakit po ba sa anit, ganyan? Wala naman po. Wala po naman. Okay po, yung next po is sa mga products po na ginagamit nyo, meron po ba kayong shampoo na ginagamit? Ano lang po yung regular shampoo. Okay. Alam naman pong hindi po kayo pabago-bago ng shampoo. Pabago-bago po, pero wala namang Okay po, and then yung ano nyo po ba, yung hair nyo, like dry po ba, smooth, ganyan? ano po. Minsan po dry, pero kadalasan naman po hindi. Okay. Then, check lang po natin yung sa hair nyo kung yung evenness po, kung pantay-pantay po. Then, sa nakikita ko naman po is okay naman po and normal. And wala naman po siyang any deviations po. Then, yung next is yung hair thickness po is okay naman, like silky, ganun, thick hair po. Like, okay naman din po. Normal lang din naman po siya. Next is, ayan po. Wala naman pong any problems. Wala naman. Ayan po. Tanungin ko lang po sila kung meron po ba silang history ng mga sumusunod, like diabetes po sa family history. Wala naman. Okay po. Then yung sa any injuries po sa nails nyo po, ganun. Sa paglalaro ng basketball, ganyan. Wala pa naman po. Okay po. Then inspect lang din po natin yung fingernail nyo. Pwede nyo po bang para mapakita nyo po? Okay po. Then yung next po is inspect the like isa skin color po ng nails nyo kung okay na. Ganito po. Ayun naman po. Wala naman po ba sumasakit ganyan? Wala naman. Then yung next po natin is ipapress ko lang po yung nails nyo para makita po natin kung may normal lang po siya ganyan. Okay lang po. Straight lang po na. Ayun po, bumabalik naman po agad sa kulay. So, pag po ganun is normal naman po within 1 seconds or 2 seconds po. So, ayun, next na. Okay guys.
Good day po. Proceed na po tayo sa assessment ng skull and face. Inspect the skull for size, shape, and symmetry. Inspect the facial features, for example, the symmetry of structures and of the distribution of hair. Inspect the eyes for edema or hollowness. Note symmetry of facial movements. Ask the client to elevate the eyebrows, front or lower the eyebrows, close the eyes tightly, puff the cheeks. Tapos smile po, showing the teeth. Lastly, document findings in the client record using printed or electronic forms or checklists, supplemented by narrative notes when appropriate. Inspect the eyebrows for hair distribution and alignment and skin quality and movement. Inspect the eyelashes for evenness of distribution and direction of curl. Inspect the eyelids for surface characteristics, position in relation to the cornea, ability to blink, and frequency of blinking. Inspect the bulbar conjunctiva for color, texture, and the presence of lesions. Inspect the cornea for clarity and texture. Inspect the pupils for color, shape, and symmetry of sizes. Assess each pupil's direct and consensual reaction to light to determine the function of the third oculomotor and fourth trochlear cranial nerves. Assess each pupil's reaction to accommodation. Assess peripheral visual fields to determine function of the retina and neuronal. Assess peripheral visual fields to determine function of the retina and the neuronal visual pathways to the brain and the second optic cranial nerve. Assess 6 ocular movements to determine eye alignment and coordination. Assess for location of light reflex by shining pen light on the corneal surface. If the client can read, assess near vision by providing adequate lighting and asking the client to read from a magazine or newspaper. Assess distance vision by asking the client to wear corrective lenses unless they are used for reading only. Good afternoon, ma'am. I'm Eliza Jimenez, your student nurse from APCAS. May I know your name po? Angela Pesino po.
Ilang taon na po kayo at kailan po yung birthday nyo? July 14, 2006 and 18 years old na po. Okay, so today po magkakaroon tayo ng ear and hearing assessment and I would like you to participate po and any informations will be confidential between us and the doctor. Perform hand hygiene, provide for client's privacy. So, tanong ko lang po, nakaka-encounter po ba kayo ng any hearing problems or hearing loss? Hindi pa naman. Wala. Exposure to loud noises po sa work, sa school? Hindi naman din. Hindi rin. Any pain po na nafe-feel na sa ears nyo? Wala po. Wala rin. Gumagamit po ba kayo ng any hearing device? Hindi naman po. Okay. So now we will proceed to the assessment po. First is I will inspect your auricles. So far, pantay naman po yung auricles nyo and the color is same naman po sa facial skin nyo. Next is, I will palpate your auricles naman po. Is it okay po kung hawakan ko? Okay lang po. Sabihin niyo po kung may masakit ha. Okay po. Wala naman. Wala naman. Okay naman po siya. Sa kabila naman po. Wala naman pong masakit. As I palpate naman po, there's no tenderness naman po na ramdaman ko. Next is, I will inspect your external ear canal. Kabila naman. As I inspect naman po, your cerumen is dry naman. So, yun nga po, total naririnig niyo naman po ako ng maayos. Nakakapag-respond naman po kayo sa mga sinasabi ko. We will proceed to the next assessment po, which is whisper test naman po. I would like you to ask to stand po. Is it okay po? Pakibigkas lang po yung mga sasabihin ko, yung mga i-whisper ko po sa inyo, kung maririnig ko. Okay po. C. 1, 2, 3, A. Okay. So far, naririnig niyo naman po yung mga whisper ko sa inyo, which is good po. Next is, we'll perform the tuning fork test. Pakisabi lang po kung nararamdaman yung vibration po. Okay. Opo. Meron naman po. Next assessment is tuning fork test pa rin. Meron po. Meron. Okay. Sa kabila naman po. Okay po. Okay naman. Meron naman din po. So far, wala naman pong problema sa hearing nyo or any pain na nararamdaman nyo sa tainga nyo. Thank you po dahil nag-participate po kayo sa assessment na to. Inquire if the client has any history of the following: allergies, difficulty of breathing through the nose, sinus infections, injuries to nose or face, nose bleeding, medications taken, changes in sense of smell. Inspect the external nose for any deviations in shape, size, or color, flaring or discharge from the nose. Lightly palpate the external of the nose for presence of tenderness, masses, displacement of the bones and cartilage. Rachel, ipapalpate ko lang po yung external nose nyo. Tingnan po natin kung if there is any presence of
masses, tenderness, or any displacement of the bones and cartilage. Okay? Tingnan lang po tayo. Hawakan po kayo. Determine the patency of the nasal cavities. Ask the client to close the mouth and put pressure on one of the nasal or one of the nasal cavity or one of your nares. So, Rachel, close po natin yung bibig natin at isarado po natin. Put pressure sa one of our nares and try to breathe po. Okay po. Do it again on the other side. Okay. Next is observe for presence of redness, swelling, and discharge. Last one. Palpate maxillary and frontal sinuses. Rachel, please let me know kung merong masakit. Lastly, document findings. Inquire if the client has any history of the following: routine pattern of dental care, last visit to dentist, length of time of ulcers or other lesions have been present, denture discomfort, and medication stated. Of course, position the client comfortably. Much better if the client is in sitting position. Inspect outer lips for symmetry, contour, color, and texture. Ask the client to purse the lip as if to whistle. Aside from that, inspect and palpate the inner lips and buccal mucosa for color, texture, and any presence of lesions. So, ask the client to relax the mouth. Relax lang po yung mouth natin. And then, hahawak po ako, Rachel. Grasp grasp the lip on both sides and pull it outward. And inspect the teeth and gums while examining the buccal mucosa and inner lips. With the use of tongue depressor, retract the buccal mucosa and inspect the color, texture, and any presence of lesions. Do it on both sides. Observe tooth alignment and loss of teeth. Observe dental fillings and caries. Observe number of teeth and inspect gums for any presence of edema, lesions, and any discharge. Inspect the dentures. Ask the client if gumagamit siya ng dentures. If not, move to the next step. Gumagamit po ba tayo ng dentures? Okay. Thank you.
inspect the surface of the tongue. Ask the client to extend the tongue and check for the color, texture, and if there is any presence of lesions. Labas po natin, hindi natin. Okay. Next is inspect the base of the tongue, the mouth floor, and the lingual frenulum. Naka po yung bibig. Lagay po natin yung tongue sa taas po. Okay. Next is inspect the hard and soft palate for color, shape, and texture. Mga po tayo. Inspect for uvula, position, and texture. Mga po tayo. Say ah. Saka po. Okay. Next is inspect the tonsils for size, color, and discharge. Next is remove gloves and perform hand hygiene. And aside from that, document everything. Inquire if the client has any history of the following: problems with neck lumps, neck pain or stiffness, when and how any lumps occurred, previous diagnosis of thyroid problem, and treatments provided. Inspect the neck muscles, specifically the sternocleidomastoid and trapezius. Inspect for swellings and any presence of masses. So ask the client to hold the head erect. So steady lang po tayo. Thank you. Aside from that, observe for the head movement. Ask the client to bend the chin to the chest. Ganito po tayo. And then after that, ask the client to bend the head back, chin pointing upward. And then tilt the head. Ganito po tayo. Patient. Left and right. And then turn the head left and right. Tingin po tayo sa kaliwa. Tingin po tayo sa kaliwa. Thank you. Next is assess muscle strength. So, place your hands sa isang side ng patient and ask the patient to turn their head to assess the muscle strength. Do it on both sides. Thank you. Next is palpate the entire neck. Rachel, ako po yung magpapalpate. Next is inspect the thyroid gland. Ask the client to swallow, and you can also offer water to make it easier for the client to swallow. So chin up po tayo and try to swallow. Lastly, document findings. May family history po ba kayo ng cancer, allergy, and tuberculosis? Wala po. Ngayon po i-inspect po natin yung symmetry po ng thorax niyo. Anterior posterior to transfer diameter naman po siya 1 to 2 and thorax symmetry naman po siya. Pwede po ba kayong tumayo? And pwede po ba kayo mag-bend sa tayo ko?
Ano po, ganito. Ayan. Sige, okay, pwede na mo po. Spinal column nyo naman straight. Right and left nyo naman ay same height. Pwede po ba kayo tumalikod sa ilit? Ipapansin po natin yung posterior, nyo, thorax. Ang temperature. Dapat mo. Yan. Sige, pwede na. Screen tap naman yung uniform temperature naman siya and no masses and tenderness naman. Talikod ka po ulit, tagtaragal ng damit. Dito na, dito lang siya dito. Huminga po kayo ng malalim. Lalim! Hingan po lalim! Dito kayo. Symmetric naman yung expansion ng lungs nyo. Ang naman, ipapalpate naman natin thorax nyo para sa plenitus. Ang talikod po ulit. Baka makasabi na lang po if may masakit kayo mararamdaman. Wala po. Nararamdaman po ba yung may nararamdaman? Wala po. Next naman po ay ngayon naman po, i-papercast naman po natin yung thorax nyo. Okay naman po siya. Circulation notes resonate naman po siya except sa scapula nyo. Ngayon naman po sa anterior thorax naman po siya. Tayo magsisimula. I-inspect po natin yung coastal angle ng ribs nyo po. Kaya nga talaga po yung damit. Sarap mo. Sige, okay na po. Kaya ano na. Yung coastal angle naman po less than 90 degrees and ribs naman po inserted sa spine. Ay, ipapalpate naman po yung natin yung anterior thorax nyo. Sige po, i-start na po tayo. Sige, parang talang po ng damit nyo. Damit. Ang pwede na po, skin in top and uniform in temperature naman po siya. Pwede na po lagyan mo po. Ngayon, ipapalpate naman po natin yung anterior thorax sa respiratory, for respiratory expansion. Sige, parang damit po. Birthday yung straight. Pupo na lang straight, ayan. Kasi nga lang. Malalim. Diba? Okay. Full symmetric expansion naman siya. Ngayon, ipapalpate naman natin yung tactile primitus mo. Pasabi lang if may masakit ka makaramdaman. Wala naman po ba yung pain na naramdaman? Wala naman. Ang may naman po i-level kasi naman po natin yung anterior thorax nyo. Okay naman po siya and same as posterior naman po siya. Ngayon naman po ay percast note naman po niya is down to 6 read the level of the diagram. If may other question po kayo, feel free naman po na magsabi sa akin and thank you po sa cooperation. Hello sir, ako si Roy Anthony Garcia, student nurse pa Magkasam. Ano po pangalan niyo? Ako po si JDL Sanchez. Sir Jade, kailan po yung birthday niyo? Pinanganak po ako nung July 24, 2006. Ilang taon na po kayo? Ako po ay 18 years old. Okay po, ngayon po ay i-assess natin ang inyong
R2 pang malaman kung may problema dito at ito ay kinakailangan. At makakatulong po kayo sa ating gagawin sa pagsunod at pakikipag-cooperate sa ating gagawin. Ayun yung magiging result po nito ay para makapagplano tayo ng mga gamot kung isang po kayo sa puso. Okay po. Ngayon po ay expect and palpate po ang inyong record yung okay po, wala naman po nakikita ngayon ni James. Now po is ipapalpate ko naman po ang inyong aortic and pulmonic area. Okay po, same din po siya sa may precordium. And now naman po is papalpate po natin, expect yung tricuspid area niyo po. Okay po, there's no waves naman po, tapos now naman po is yung apical area niyo po is papalpate, inspect din po natin. Okay po. Next naman po is inspect and palpate po natin yung epigastric area po. Okay po, wala naman pong hips na nakikita. And ano naman po is palpate ko po ang aortic, pulmonic, and tricuspid sa apical area niyo po. Okay po, based po sa ano ko is narinig naman po siya sa lahat ng area. And ano naman po is i-inspect ko po ang carotid area, ipapalpate. Okay po, is naman po siya, ano naman po is i-auscultate ko naman po ang carotid area. Okay po, ayos naman po siya. And now naman po, isi-inspect mo natin ang jugular veins. Mais po, yun naman po siya visible yung inyong veins. Okay po. Ayun lang po, salamat po sa mga ipag-cooperate, and ako po ulit si Mark Anthony Garcia, student from Casa. Maaari po kayo bumalik kung meron kayong katanungan upang masagot po agad. Ayun lang po, salamat. Inquire if the client has any history of the following. Sir, may napapansin po ba kayong any bukol po sa breast nyo? Wala. May masakit po ba sa breast nyo? Wala. Meron po bang any nipple discharge? Wala. Okay po. Proceed po tayo sa assessment. Next po, I'm going to inspect the breast for size, symmetry, and contour or shape po. Inspect ko lang po. Next po is inspect the skin of the breast for localized discoloration or hyperpigmentation, retraction, and dimpling localized hypervascular areas. Next po, emphasize any retraction. Sir, can you raise your arms po above your head? Dalawa po. Next po is push the hands together with the elbow flex. Next po is press the hand down on the hips. Okay. Next, inspect the areola area for size, shape, symmetry, color, surface, characteristic, and any masses or lesions. Inspect ko lang po. Next po, inspect the nipples for size, shape, position, color, discharge, and lesions.
Inspect ko lang po. Next po, palpate the axillary. Taas niyo po yung hands mo. Supraclavicular, infraclavicular, lateral, central, and anterior and posterior. Sabi na po sa supraclavicular, infraclavicular, lateral, central, anterior, and posterior. Next, palpate the breast for masses, tenderness, and any discharge from the nipples. So, palpate ko lang po. Next, palpate the areola and nipples for masses. Compress each nipples to determine the presence of any discharge. Palpate ko lang po, sir. Next po, sir, aware po ba kayo sa self-breast examination? Gusto niyo po ba turuan ko po kayo? Marunong naman ako. Okay po, thank you po. Okay, last po, sir, document findings. Thank you. Inspect the abdomen for skin integrity. Inspect the abdomen for contour and symmetry. Observe abdominal movements associated with respiration, peristalsis, or aortic pulsation. Observe the vascular pattern. Auscultate the abdomen for bowel sounds, vascular sounds, and peritoneal frictional rubs. Percuss several areas in each of the 4 quadrants to determine presence of tympani and dullness. Perform light palpation to detect areas of tenderness and/or muscle guarding.
Palpate the area above the pubic symphysis if the client history indicates possible urinary retention. Document findings in the client record using printed or electronic forms or checklists supplemented by narrative notes when appropriate. Good morning, ma'am. I'm Andrea Mardillo. I'm your student here for today. May I know your name, ma'am? Shahira Miranda. Your birthday, ma'am? February 2005. So today, ma'am, I will be assessing your musculoskeletal para po malaman natin if may mga abnormalities and if nakaka-affect po to sa daily living po ninyo. So may mga i-assess po ako sa inyo. Pwede po ba maka po ang cooperation po ninyo? Okay po? Let me do the hygiene. Next po, I'll be providing client's privacy. So, next po ma'am, do you have any history po ng mga muscle pain po? Wala. Well, hindi naman po ba nakaka-apekto po yung mga sakit po ninyo sa pang-araw-araw po ginagawa? Wala naman po kayong mga presence injury po? Nakakaramdam po ba kayo ng mga tendons or muscles po? Masasakit po sa mga joints po nila? Okay, next po, I'll be measuring your muscles po. Pwede po ba kayo na? Good. Okay po. So, upon assessing po ma'am, hindi naman po siya, wala naman po siyang mga abnormalities and pantay naman po siya. Next po ma'am, pwede po ba kayong umupo? Ayun po, ilalagay ko po yung hands ko po sa inyo, then magtuturn po yung head niyo po against po sa resistant. Okay po? Kabila naman po. So, next po ma'am is yung shoulder niyo po is isushrug niyo lang po siya against the resistance of my hand po. Ito po. Next po is, idatas niyo lang po yung kamay po ninyo. Yan. Then, i-hold down ko po siya. Then, ibababa niyo po siya. Okay po. 1, 2. Saka po. Okay po. Next po is, tayo po kayo. So, nakaganyan po kayo, ma'am, is igaganan niyo lang po siya against the resistant. Okay po. 1, 2, 3, go. Saka po. Okay. Next po, ma'am, is gano'n po kayo. Then, ibababa niyo naman po siya. Okay po, go po. Okay, go po. Next po ma'am is i-grasp ko po yung finger ko and hahatakin ko po siya and i-resist niyo po. Okay po. Okay, next po. Okay, and wala naman po mga abnormalities ma'am. Same naman po sila ng strength and next po ma'am is i-assess ko na po ang legs po ninyo. Pwede po ba kayo humiga ma'am? So, ma'am, I'll be putting pressure po dito and then spread mo po yung legs po niyo. Okay po, 1, 2, 3, go. Okay po, ma'am. Then, next po is, I'll apply po ako ng pressure po ulit dito and ibibend nyo naman po siya. Go. Next po. Okay. Ngayon po, ma'am, is ipagsasamahin nyo naman po yung legs po niyo. Okay po. Okay. So, okay. Next po is, maglalagay po ako ng pressure dito and ibibend nyo naman po sila ng sabay. So, 1, 2, go. Okay. Next po is, nakabend po yung knees po natin. Yan po, mag-apply po ako ulit ng pressure and i-extend nyo naman po yung legs po ninyo. 1, 2, 3, go. Okay po. Okay na po. So, next po is, sa foot nyo naman po ang i-assess ko po. Then, i-angat ko po siya, then pipigilan po. Okay po. Okay, next po. Okay. Ngayon naman po, ma'am, is pababa naman po ang ibibend ko. Okay. Okay, so, pantay naman po yung muscle strength and wala na po abnormality. So, can you stand up, ma'am? Okay.
Okay? I'll be palpating your bones po ninyo para po malaman if may presence po ng tenderness. So, upon checking, ma'am, wala naman pong presence ng mga tenderness and masses. Next po is pwede po kayo mag-bend po. Okay. So, wala naman din po kayong presence po ng scoliosis. Next po, ma'am, is i-assess ko naman po yung joint movement niyo po. So, pwede po ba kayong itas niyo po yung yan po. Then, next po. Then, angat niyo po ito. Okay, tapos ito po. So, baba naman po. Okay. Wala naman po mga abnormalities and wala naman po masasakit sa inyo. So, yun lang po, ma'am. And thank you po sa cooperation and I'll document yung findings po sa reference po niyo. Thank you po. Good day po. So, in general, your status po, I'm a student nurse from the ACAS po. So, we're here po to assess your mental status, your cranial nerves, your reflexes, and your motor and sensory function po. Is that okay with you po? Yes. Okay. May I know your name po? My Meron Alvarez. Age po nila? Ano po? 19. Birthday? September 26, 2000. So, okay ma'am. So, in order to do that po, I will need your cooperation po so that we can get the accurate result po. Alam po ma'am, before po tayo mag-start, gusto po nila mag-CR or uminom po ng water po. So ma'am, ask ko lang po if, alam niyo po ba kung nasaan po kayo ngayon? Sa hospital. And ano pong date po ngayon? November 27. Time po? 10 o'clock. Okay po. So, so kamusta naman po kayo sa upuan niyo mga comfortable po ba kayo? So ma'am, ano naman po yung nararamdaman niyo po ngayon? Wala pong nararamdaman kahit na anong sakit po. So, ma'am, ngayon po is, bali may sasabihin po akong word, then yung word po na yun is, uulitin niyo po. Okay lang po ta? So, 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Now naman po is, sasabihin niyo po siya ng backward po. 20, 15, 10, 5. So, okay po ngayon naman po ma'am is, may tatanong po ako sa inyo, then sasagutin niyo lang po siya. Okay po. So, ma'am, 5 times 5 po. 25. 7 times 7. 49. 8 times 8 po. 64. So, okay ma'am, ngayon naman po is, nilinisin niyo po yung nose niyo, sisingan po kayo or anything else. Then, tatapon niyo na lang po dito sa may basa na po. So, now naman po is, ma'am, is, ipapaklose po yung eyes nyo. Then, papatakip po yung isang butas po ng ilaw nyo. Then, may itatapat po ako sa isang butas ng ilaw nyo. Sabihin nyo po kung ano po yung hinahamon nyo po. Okay. Po. Next na yan. Ano po? Next. Okay po. Mental ba yan? So ma'am, now naman po is ipapaklose ko po yung left eye nyo. Then, sasabihin nyo lang po sa akin yung ituturo ko po dito na letter. Okay, pa-close po naman tayo sa left eye. E. F. B. T. O. J. L. P. E. F. Okay, ma'am, now naman po is tatakpan po ng right eye po nila. E. F. B. J. O. P. D. E. E. L. F. C. D. L. O. P. Now naman po is both eyes po. E. O. J. E. F. E.
So now ma'am is ibibigay ko po itong object po na to, then itatakip niyo po sa magkabila ang eye niyo po, then igagalaw ko po ito din. Pag nakikita niyo po ng peripheral vision niyo po, isasabihin niyo po stop. Okay po. So, takip po siya sa may right ear po ma'am. Okay, the next sound po is sa left eye po. Una naman po is diretso lang po yung tingin po nila. So lang naman po is itong sa right hands ko po is susundan nyo lang po itong hawak ko pong pen light po. Okay. So kabila naman po tayo. So ano naman po kami, itadarken ko lang po yung room. So, magtingin lang po sa harap. So, now naman po ma'am is, una po isipin niyo po kayo sa may hawak ko pong pen light. Then, pag sinabi ko pong tingin po sa akin, tingin po kayo sa akin. Okay? 1, 2, 3, pen light po. Pen light po. Pen light po. Pen light. Okay po. Now naman po ma'am is, susundan niyo po itong hawak ko pong pen light. So, naman po ang pa-clench po ng teeth po nila, then ipapalpate ko lang po yung face. So, naman po ang is, ipapa-feel ko po sa inyo yung sharpness po and dullness po. Sasabihin niyo lang po sa akin kung sharpness or dullness po yung na-feel nyo. Then, sasabihin niyo po kung saan part niyo po siya na-feel po. Okay lang po ba? Close po ng eyes po nila, ma'am. Sharpness sa red cheeks. Dullness po sa may forehead. Dullness sa may baba. Dullness sa may nose. So, naman po ma'am, itatouch ko po yung cornea nyo and then titingin po kayo sa malayo and sa taas po pag sinabi ko po. Tingin po sa taas. Ayan naman po. Tingin po sa taas. Now, ma'am, can you smile po? Tingin po. So, ma'am, can you raise your eyebrow po? Then now, can you pout your lips po? And then, pa-close po ng eyes tightly. So, now naman po ma'am is, sasabihin niyo po sa akin kung saan position niyo po siya, saan position niyo po nabininig na mas malakas yung buzzing sound po. Okay. Position niyo po, position A. Position A. Position A. Okay. So, now naman po is, pa-open po ng mouth po nila, then palabas po ng data po. Apo. Okay, so now naman po is, pa-open po ng widely po ng mouth. Then palabas po ng data po. Okay. So, now naman po is, inom po kayo, then check ko lang po yung able to swallow po. Taas po. Baba po.
parang tigil ka lang. Hindi, huwag parang tigilan mo yung mga Ayan. Dito, di ba? Tapos, kita, tama. Ganyan yun. Okay. Nag-release ko sila ng talaga. Hindi eh. Parang angot may. Sorry ah, isang buwan di Isa pa? nalinis eh. Nag-expand yung mama mo eh. Hindi. Ang mga po ma'am is pa-stand po din, pahiwalay po unti ng close fit po. Ay, pahiwalay po unti ng fit po nila. And then, cross arms po, sabay pa-close po na eyes po. For 20 seconds po ma'am. Now naman po ma'am, pa-open po na eyes. And then for 20 seconds din po ulit.
yung eyes nyo, then may ipapahawak po akong object po sa inyo, then sasabihin nyo po kung anong object po ito. Okay po. So, close po ng eyes. Good day, Ma'am and Sir. My name is Ariane May Piguar, and I'm here to assess your female and male genitals and inguinal area. Ma'am, may I know your last menstrual period po? Regular po ba yung mens nyo? Ilang days po tinatagal nito? Malakas po ba kayo mag-mens? Ano po nararamdaman nila pag may mens po sila? Like, narakaramdam po ba kayo ng pananakit ng dibdib? May vaginal discharge po ba kayo? Or nakikita nyo po ba lagi sa underwear nyo na may discharge? Okay, let's proceed po tayo sa assessment. Inspect the distribution, amount, and characteristics of pubic hair. Then next, inspect the skin of the pubic area for parasites, inflammation, swelling, and lesions. Inspect the clitoris, urethral orifice, and vaginal orifice when separating the labia minora. Palpate the inguinal lymph nodes. Use the pads of the fingers in a rotary motion, noting any enlargement or tenderness. Then lastly, document findings in the client's record.